Che, hindi naman mababawasan ang pagkalalaki mo kapag tiniklop mo yan. Hindi rin maiiwasan na may mga kasabayan kang mga lasing. Pakiabot nga tong bayad. Saan tong 20? Ano po? Naku, patay tayo dyan. Saan kaya to bababa? Okay lang sa akin makasabayan ng mga lasing. Matitiis ko yung amoy ng alak at ingay nila sa jeep. Pero yung magsusuka sila, nako, ibang usapan na yan. Naawa nga ako minsan sa mga driver kasi yung mga basurahan nila, minsan pinagsusukaan ng mga lasing. Dahil papunta na tayo sa digital world. Naks, digital world. Parang esikay lang Naimbento ang mga car booking app tulad ng Grab, Angkas at iba pa. Ang kagandahan ng car booking app ay hindi mo na kailangan mag-antay sa labas at magsisisigaw ng para. Hindi mo na rin kailangan makipagpatayan para lang sa taxi. Para kang may taga-sundo kapag gumagamit ka ng car booking app. Pero yun lang, medyo mapapamahal nga lang ang paggamit nito dahil kailangan mo rin ng data para makabook ng sasakyan. Hindi rin lahat ng lugar sa Pinas ay available ang car booking. Dahil maraming beses na akong sumasakay ng Grab, nakita ko rin ang mga iba't ibang klase ng driver at ang kanilang mga kwento. Isa sa hindi ko makakalimutang driver ng Grab ay si Manong Songiris. Nung una, ine-enjoy lang namin yung mga pinapatugtog niya at napansin niya ata na naaaliw kami. Hanggang flenex niya sa amin yung mga kantang kino-cover niya. Nakwento ni Manong na dati siyang bokalista ng isang banda. Natigil lang daw dahil nagkaroon na sila ng pamilya at yung ibang miyembro naman nila naghanap ng ibang trabaho. Ay, nakakalungkot no? Isa sa pinakamasakit yung kailangan mong bitawan yung pangarap mo para sa ibang bagay na mas mahalaga para sa'yo. Next naman ay si Manong driver na family-oriented. Kunento niya kung gaano niya sinusuportahan yung mga anak niya. Nung pandemic daw kasi, talagang nagkaroon sila ng financial crisis. To the point na sinabi ng anak niya na titigil muna daw siya mag-aral para bawas gastos. Maghahanap na lang daw siya ng trabaho para makatulong sa parents niya. Pero sabi ni Manong driver, wag daw siyang titigil. Dahil isang taon na lang, gagraduate na ito ng college. Gagawa na lang daw sila ng paraan para magtuloy-tuloy yung pag-aaral ng anak nila. Flinex niya rin yung isang anak niya na isang honor student. Sana all. At ayaw niya rin daw matigil sa pag-aaral dahil sayang daw. Kaya doble kayod si Manong sa pagtatrabaho. Grabe no? Masarap kakwentuhan yung mga gantong driver pag nagko-commute ka. Kaya kayong mga nag-aaral ngayon, huwag niyong sayangin ang sakripisyo ng mga parents nyo. Sus! Pinangko-computer mo ngayong baon mo dati. Shhh! Dati yon, kaya huwag niyong gayahin yun ha. Paluin ko kayo sa pet. Next naman ay si Manong tagahatid ng lasing. Nung sumakay kami sa kanya, sinabi niya na kami pa lang daw yung matinong pasahero na naisakay niya dahil puro lasing daw yung mga naihatid niya. Kahit daw tanghaling tapat, may mga lasing siyang naihahatid. Nakwento pa nga daw niya na may naisakay siyang babae na mukhang artista, kamukha daw ni Catherine Bernardo. Tapos yung kasuotan pa daw niya, medyo revealing. Kaya sinabi ni Manong driver, baka kung ibang driver daw yun, baka kung ano daw gagawin sa kanya. Kaya kayong mga babaeng mahilig mag-party-party, ingas kayo sa pag-uwi. Kung maaari, magpahatid at magpasundo kayo sa mapagkakatiwalaang tao. May nakakasama din ba kayong driver na Angry Bird? Yung grabe ng init ng ulo kapag traffic? Alam ko naman nakakainit ng ulo kapag heavy traffic, lalo kapag may biglang sisingit sa linya mo. Pero grabe kasi minsan kulang na lang makipagsuntukan sa mga ibang driver. Siguro kapag sinabihan ko ng, kalma lang Manong, baka ako siguro suntukin nun Syempre, hindi mawawala si Manong the Fast and the Furious. Anak ng, sa sobrang bilis magpatakbo, humihiwalay na yung kaluluwa mo sa katawan mo. Nararanasan ko to kapag sumasakay ako sa mga van na kahit sharp curve, nag-o-overtake sila. Parang laging mga natatae. Pre, madami kasi sila hinahabol. Pero grabe pre, para na din tayong hinahabol ni kamatayan. Eto siguro karamihan sa atin naranasan na yung gantong taxi driver. Ayaw ko naman sirahan lahat ng taxi driver. May mga na-experience kasi ako na mga ganyang klaseng driver. Alam mo yon, yung kapag alam nila na hindi ka taga doon, ililigaw ka nila. Pahabain yung biyahe para mas malaki yung babayaran mo. Eto pa, hindi na nila ibabalik yung barya mo. Okay lang sana kung sabihin nila na, Sir, okay lang po ba sa akin na yung barya? Pero wala Isnabin ka pa ng mga yan. Kaya kapag may nangyayari sa akin na ganun, hinahayaan ko na lang.
Parang tulong ko na lang sa kanila yon. Kayo, anong kwentong commute nyo? Alright, thank you nga pala sa mga bumili ng merch namin sa Shopee.